guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start sa ating reading, gusto ko lang po i-share ngayon muna sa inyo itong chakra. Nag-print out po ako. And then, marami po kasing nag-send ng email at saka sa aking Facebook din, nagtatanong about sa chakra, lalo na kung paano ma-open ang third eye, paano magiging spiritually awakened, paano i-align itong 7 chakra. Marami, sari-saring tanong, Yung iba sa inyo, sinagot ko na, at alam ko naman, yung iba sa inyo may calling talaga, pero doon po, sa talagang ngayon nyo lang nalaman, na meron palang ganito, gusto ko lang po explain sa inyo about sa chakra, At para maiwasan nyo rin ang gumawa ng negatibo. Actually po, hanggang dito po yan eh. So meron po tayong lower part na chakra. Ang middle kasi is yung heart natin, So meron tayong 3 sa baba, na which is eto ang Muladhara. Ito po ang root chakra natin. Nandito yung self-esteem, survival. And then, yung pangalawa naman natin is Swadhisthana. Ito yung sacral chakra, yung sexual desire, yung galit, yung anger mo. And then, itong Manipura, ito naman ay ang solar plexus, willpower, self-acceptance. And then, ito ang heart, ang pinakagitna, So, itong heart natin, ito yung Anahata. Love, compassion, emotion, forgiveness. And then, dito naman yung lalamunan, yung ating throat chakra, which is Vishuddha or Vishuddhini. Marami siya kasi Hindu ang mga dito, Pero sa English, ang tawag dyan is throat chakra, which is, ito ang nagre-refer sa communication, And then, dito, yung third eye, sa noon natin. Which is, eto naman is Ajna or Agna, depende kung ano yan, kayo na bahalang which is eto yung third eye, eto yung tinatawag dito, yung spirituality, yung awareness mo. And maraming explanation about dyan, At isa na doon ay ang sense of time, okay? Kasi sa third eye mo, marami kang ma-experience dito, lalo na kapag tumaas ang iyong energy, ang iyong vibration frequency. And then, etong pinakatuktok natin, eto po ang Sahasrara. Eto ang crown chakra. Eto ang pure consciousness. Eto na yung way mo para makakontak ka kay God. Okay? Christ consciousness po ito. Mapapalaya mo na ang sarili mo kapag ka na-activate mo ito. Pero ang pag-activate nito, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan yan ma-purify mo lahat. Okay? So sabi ko kanina, andito ang center, ang ating heart chakra, So meron tayong 3 lower and then 3 upper. So yung lower na chakra natin, kapag ikaw ang tao na mahilig magmura, mahilig kang mag-complain, mahilig ka sa gossip, chismis, maninira, mga negatibong pamamaraan na ginagawa mo, palagi ka naghahanap ng kung anong excuse, meron kang addiction, may pagkagumon ka sa pera, gagawin mo ang lahat para lang masunod yung sarili mong desire, yung self-desire mo, nagja-judge ka sa mga tao, matapobre ka, lahat ng negatibong pag-uugali na andito. So, ibig sabihin, unbalanced ka. Dito ka lang. Pero may tao rin naman na gumagana yung kanilang part dito. So, merong taong ganun na may parte lang ng mga chakra nila ang activate. Meron 3 dito, meron pa minsan-minsan eto, dati ganyan siya, tas bukas ganito, So, ang pinaka sa spiritual awaken po, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan lahat yan balance. And yung yin and yang mo, kailangan balance din. Yung feminine energy mo at yung masculine energy. Kaya nga pag nagdasal tayo, di ba, nag-i-start tayo sa noo, which is ang ating third eye. In the name of the Father, and ang dapat, yung dito sa baba, din in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So eto yan. Cross, sign of cross, 'di ba? Medyo tabingi. Ayan. Sign, yan ang talaga In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Okay? So, kailangan balance yan. Paiikutin mo yan. Alam mo yung mayroon laruan ng mga bata, di ba? Parang LAC, yung pag-iihipan, tapos umiikot. Ganon ang gawin mong image visualization dito. So, kailangan yan i-activate mo. Okay? At maraming way para ma-activate mo yan. At naandito na sa crown chakra ang moksha. At naandito naman kasi ang kundalini, yung sinasabing ahas. So, paaakyatin mo yung ahas na yan. Yan, paakyatin mo siya hanggang sa crown chakra mo. And then, pag umabot naman, pabababain mo naman siya papunta rito. Ganyan. So, ganyan siya. Para ma-balance mo ang iyong lahat, 7 chakra. Actually, marami pang chakra iba, no? Pero ito lang ang pinaka-main na nasa loob ng katawan natin at ang crown chakra is nasa tuktok ng ulo natin. Okay? So, yan ano. At ang sabi kong kanina, dito ang lower part, ano? So, ang upper part naman, yan yung mga positive thinking na tao. Na which is, kailangan maging positive ka para ma-reach mo itong crown chakra. Okay? Kailangan palagi ka naghahanap ng good opportunity, good abundance, kasaganaan, mga ganyan, ano? Ano pa ba? Nagbibigay ka ng pagmamahal sa kapwa mo, ano, iniintindi mo yung kapwa mo, nagpaparaya ka. Hindi ko naman sinasabi magpapakamartir ka na tipong isa-sacrifice mo yung sarili mo, ano. Pero kailangan balansehin mo pagmamahal sa kapwa at pagmamahal din sa sarili mo. Ano? At importante diyan palagi ka magpapasalamat sa maliit na bagay, kahit ballpen lang, ano? Kahit na bago mo itapon ito, sabihin mo ay natuyo na yung ano, hindi na siya sumusulat. Bago mo siya itapon, magpasalamat ka sa kanya. Thank you at syempre nagamit mo siya, 'di ba? So, yung mga karamihan sa mga tao hindi alam 'yan. Pero kasi ito bago mo naging ballpen to, maraming pinagdaanan to, 'di ba? May pangalan pa dito, may maraming ingredients na ginamit dito na which is nanggaling yun sa kalikasan natin, ano? Sa earth, sa mga mineral, sa lupa, sa kahoy, sa plastic, 'di ba? So, kailangan pasasalamatan mo. Malaking tulong yan sa'yo, sa iyong chakra, yung pasasalamat mo sa lahat ng bagay. Okay? Kahit nasabihin mong afford mo, hindi yun ang problema doon. Kaya afford mo, hindi, kailangan magpasalamat ka. Okay? At saka sa mga sitwasyon, kaganapan, na kailangan intindihin mo yung kaganapan. Huwag kang kakampi lang sa isa, kakampi din sa ano, or aanihin mo lang yung sarili mo. Kailangan marunong kang mag-accept. Kasi ang heart chakra natin dito is acceptance, forgiveness, love, which is dito rin ano sa ating Manipura, acceptance dito, self-acceptance. So mayroon mga ganong tao ano, depende yan ano sa araw ng sa paggising mo sa umaga, ano, kung anong mararamdaman mo yan eh. Yan ang sinasabi na kailangan talaga maging aware ka sa emosyon mo dahil yan ang chakra, yan ang umiikot. Okay? So, yan lang muna ang maibibigay ko sa inyong example or explanation, ano? Kasi mahaba yan. Pero, may reading kasi tayo ngayon. So, hanggang dito na lang. Malamang na ipopost ko rin itong explanation na to sa mga iba pang zodiac sign, ano? Pero, ngayon, ang masasabi ko lang, ano, para mas mapabuti nyo po ang inyong buhay, maging aware po kayo sa chakra nyo. Sa everyday na kinikilos nyo. Lalo na yung mayroon ng calling, ano, nakakatanggap na kayo na parang, ang tawag dito, parang meron akong third eye, para nag-open yung third eye ko. Yung iba kasi, direktahan dito, agad nararamdaman, ano, pero bigla rin naman nawawala. So, kung ganun, nauna yung dito yung third eye nyo, mas maigi na simulan nyo dito. Importante kasi, ma-awaken nyo ang inyong kundalini. Ma-align nyo yan. So, mahabang proseso po yan. Pero ang pinaka, para mapaganda nyo ang inyong chakra, ay yung inyong pag-uugali. Okay? Kailangan po talaga stay positive. Dahil ito po ay mga kabanalan. Banal po to. Divine po to. Okay? Hindi lang basta ano to. Kaya, yung ibang, kahit na sabihin mo, ay bata pa lang ako, may third eye na ako. Kahit na po, kailangan mong ma-purify yan. Dahil, kung dito lang, mayroon kang third eye, pero ang lower chakra mo ang gumagana, nang kukulam ka, nang gagayuma ka, then hindi ka banal, hindi ka divine. Hindi yan sa universe. Malamang na pinaglalaroan ka lang ng mga negatibong enerhiya, negative entities. Okay? So, ganyan po yan guys, ano?
So, move on na po tayo sa ating reading. Okay, Pisces. Simulan natin ang iyong reading. Gusto ko lang ipaalam na hindi lahat ng Pisces pare-pareho kayo ng enerhiya. At may mga tao kasi, majority sa mga tao talaga obsessed sa zodiac sign. Which is ako, gumagawa ako ng tarot reading, pero more on pinipick up ko yung energy ng tao. Hindi porke Pisces siya or ako anong zodiac sign ang meron siya. Hindi ako mas umaasa doon. Ang inaano ko yung enerhiya ng tao. Okay, Pisces? So, hindi ibig sabihin na pareho kayong Pisces, pare-pareho kayo ng energy. Okay? Kasi merong mga tao na mahina talaga, close-minded. Nilalahat, naghahanap ng kakampi. Huwag kayong ganun, Pisces. Maging maging open-minded kayo. Okay? Dahil tayong mga tao, may kanya-kanya tayong mission dito sa mundong ito. Okay? So, Pisces, gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong sarili. At magkaroon kayo ng love sa inyong sarili. Okay? Pagmamahal sa inyong sarili, Pisces, ha? So, simulan natin kung anong mangyayari sa susunod na ilang linggo pa, sa natitirang linggo nitong buwan ng July. Pisces, thank you sa iyong pag-request. Forgiveness. Meron kang forgiveness na baraha. Talent. Forgiveness at saka talent. Alam mo, Pisces, masasabi ko sa'yo dito, malamang na overload ka na sa mga responsibilities mo. Masasabi ko na stress. Heavy duty ka siguro. Heavy duty ka dito. Pero Pisces, nakakita ko sa mga barahang ito, magtatagumpay ka naman. Kung ano man ang responsibilities ang meron ka, Pisces, nakikita ko na malalampasan mo yon. Kaya kung nag-effort ka, magkakaroon ng reward. Kung palagi kang practice ng sayaw. hindi ko sinasabing dancer ka, pero kung nag-effort ka, makaka-receive ka ng reward, magtatagumpay ka, maging relasyon man yan, karelasyon mo man, or manliligaw pa lang, or ikaw nang niligaw, depende kung anong gender ang meron ka, Pisces. Pero alam mo, Pisces, this time, nararamdaman mo lang ang sarili mo. Nabubuhay ka ng may kasaganaan, at ang kahirapan, tingin ko sa'yo, no time ka na dyan. Maaaring sinasabi mo, mahirap talaga ang buhay. Mahirap ang may karelasyon, mahirap ang, hindi ko alam kung anong klaseng samahan ang meron kayo, Pero Pisces, tandaan mo sa love life, mag-asawa man o hindi, ang pag-ibig ay lumilikha ng responsibilidad. Ang stress ay lumilikha ng mga issue sa relasyon.
Okay? Ganun lang yun, Pisces. Kaya, aware ka man o hindi, yan ang masasabi kong structure ng ating buhay. Lotus flower, unfoldment. Unfoldment. Waterfall. Effortless. Effortless. Yung ibang Pisces, malamang na makakaramdam ka na. Makakaramdam ka ng, kumbaga, naku, pabigat lang sa buhay ang pagkakaroon ng karelasyon. Kaya kahit na may nanliligaw sa'yo, Pisces, hinahayaan mo lang sila, ini-ignore mo, pinapadaloy mo lang. Hindi mo ini-entertain. Or ikaw mismo, hindi ka rin naghahanap. Or hindi ka nanliligaw, hindi ka na nagpapaligaw. Kasi para sa'yo, sakit lang ng ulo. Kaya ayaw mo ng ganun. Yung ibang Pisces, kung in a relationship ka, hindi lang yung karelasyon mo or yung inyong relasyon ang nagpapabigat sa inyo. Malamang na may problema kayo sa pera. At isa dito yung dahilan, may problema kayo dito sa pera eh. Malamang na lalo na kung mag-asawa kayo dito, Pisces, ito ang nakakita ko nagpapahirap sa inyong samahan. Malamang na itong quieting the mind. Quieting the mind. Quieting the mind. Quieting the mind. It is what it is. It is what it is. Actually, itong dalawang bulaklak ko, pareho sila. 'Di ba? Lotus dito. Unfoldment. Kaya nakakita ako dito, pera talaga ang pinakapunot dulo nyo dito. Ng pagtatalo nyo, hindi nyo pagkakasundo ng person nyo. Meron kayo dito, sorry. Kuha lang ako pa ng isang baraha, ha. Need ko kasi kaya dito nakakita ako sarado eh. Sarado yung pinto, ayan Kaya Pisces, maaaring isa sa inyo ng person mo ang nag-e-effort. Ang nag-e-effort. Pero dito nakalagay effortless. Kasi nga, isa lang eh. Isa lang ang nag-e-effort eh. Pahele-hele. Yung isa, effortless. Kumbaga nakasandal na lang. Ikaw siguro, Pisces, ang gusto mo maging activate lahat sa lahat ng bagay. Pero itong person mo siguro mukhang umaasa lang sa iyo. Umaasa lang. Kumbaga, kung ano na lang ang meron, kung ano na lang ang dumaloy, kung ano na lang ang dumaloy, pumunta sa harapan, kung ano man yan, like sa bahay, malamang itong person mo walang ginagawa. Wala itong ginagawa, kundi magsiguro, lalo na sa panahon ngayon, puro computer na lang, cellphone, baka yung iba nag-game, mga barkada, mga hobby, doon lang siya palagi. Yung iba siguro baka basketball,
mga sayaw, mga contest. Daggers. Kaya ang masasabi ko dito, Pisces, para sa'yo, siguro aburido ka na dito sa person mo. Kasi sinasabi mo, nako, maraming dapat gawin sa bahay, maraming dapat, siguro yung iba sa inyo magka-negosyo kayo, ng person mo. Asawa mo siguro, kahit hindi yung pa-asawa, basta karelasyon mo, baka yung iba sa inyo, business partner kayo, or meron kayong ginagawang, maliban pa sa pinaka-main na trabaho nyo, meron pa kayong ginagawang isa pang trabaho, na maraming dapat gawin, pero wala kang katuwang. Ikaw lang ang kumikilos, ikaw lang ang gumagalaw. Para kang, kailangan mong bilisan lahat ng ginagawa mo. Kaya malamang para sa'yo, mas maigi na wala sa bahay ang person mo, or hindi mo siya nakakita, or yung karelasyon mo, maging kayo man o hindi, parang tingin ko sa'yo dito, Pisces, hindi ka satisfied sa person mo kung ano yung ugali niya, Let's say, gusto mo nga yung itsura ng mukha, pero parang, kasi ganito ang ugali, kaya ayoko dito. Parang hindi siya match sa lifestyle ko, sa gusto ko. So, meron kang ganong klaseng napupuna, Kung mag-asawa kayo, mas gugustuhin mo pa na wala ang asawa mo sa bahay. Kasi kung nandyan, magtatalo lang kayo, mag-aaway lang kayo. Katulad sabi ko kanina, malamang na may problema rin kayo sa pera. May connection sa pera. Kasi, wala nakikita ko sa'yo dito, stress ka. Pero, kailangan patawarin mo tong person mo, Kasi alam ko na ikaw, Pisces, talagang nilalabas mo yung iyong kakayahan, lahat ng responsibilities na meron ka, responsable kang tao, Pisces, Pero itong person mo, hindi siya kasing effort mo. Kaya malamang na ikaw, Pisces, aburido ka. Kaya itong mga panahong ito, mas lalo kang aburido. Baka yung iba sa inyo, ay naku ma'am, hindi lang yan ngayon, dati na yan. Mas lalo. So, masasabi kong mas lalo or continue pa rin. Walang pagbabago. Okay? Yung ibang Pisces siguro sa mga nakaraang araw, linggo, buwan pa siguro, yung iba sa inyo, nagkaroon kayo ng major choices dito. Pisces. Or may naging palaisipan sa inyo. At dahil dyan sa kakaisip nyo, hindi na nagiging balance ang inyong enerhiya, ang inyong pag-iisip, sobrang exhausted ka na rito, Pisces. Yan ang nakakita ko sa'yo. At kung itong person mo, Pisces, may obsession, just like nung hobby niya, or kung ano man ang ginagawa niya, or malamang ikaw rin, Pisces, meron ka ring obsession, meron ka ring hobby, pwede rin vice versa ito, ikaw or ang person mo, ikaw nang bahala mag-adjust. Pero kung ikaw ito, Pisces, malamang na meron ka ring obsession, at masasabi ko dito, makakabuti sa'yo na kayo ng person mo, magtapatan kayo. Mag-usap kayo ng masinsinan at magkasundo kayo. Ngayon na kasi ito yung time nyo, ito yung araw, panahon na kailangan yung mag-usap ng magkasundo. At huwag nyong patagalin pa yung pagtatalo nyo. Bawa nag-away kayo ngayon, so matutulog kayo na magkaaway. Or okay lang kung matutulog kayo na magkaaway, pero pag gising nyo sa umaga, kailangan bati na kayo. Kalimutan nyo na yun nangyari kahapon. So Pisces, sa madaling salita, huwag mo nang patatagalin yung inyong pagtatalo, yung away nyo. Additional lang ito para sa Pisces na single. Pagbabasihan ko pa rin yung ating mga nakahilerang baraha. So, sabi ko, hindi naman kasi lahat ng Pisces pare-pareho, kaya wag mong lalahatin, Pisces. So, para sa mga single na tatlo.
Unicorn. Invite serendipity. Invite serendipity. Peacock. Raise your standards. Raise your standard. Pisces, single na Pisces, masasabi ko or sinasabi ng baraha sa iyo, Pisces, huwag kang matakot na gumugol ng ilang oras para sa iyong sarili. Para sa iyong sarili ito, Pisces. Okay? Lahat ng oras mo, kailangan itutok mo sa sarili mo bago ka mag-focus sa paghahanap ng person mo, kung babae ka or wala ring gender siguro to, no? Pero kung lalaki ka, kasi mayroon din mga ganong klaseng babae, kahit na babae, talagang gumagana yung masculine energy, Kaya masasabi ko, Pisces, kahit ano man ang gender ang meron ka, bago ka mag-focus sa paghahanap ng person or ng prospect mo, ingatan mo na lang muna ang sarili mo. Tinan mo itsura dito. Rest. Take a rest dito, Pisces. Ingatan mo ang sarili mo, ang edukasyon mo, reputasyon mo, ang image mo, para maganda ang tingin sa'yo ng ibang tao. Ayan, para maganda. Okay? Para magkaroon ka ng magandang reputasyon, kagalang-galang ka. Yung iba sa inyo, may connection kayo sa pera. Kaya yung pera mo, Pisces, alagaan mo. Mag-ipon ka. Well, magmo-move on tayo, Pisces, sa iyong career at sa iyong, sa iyong money, Ay, ang gulo ng ating pwesto. Aalamin natin, yung enerhiya mo sa pera at sa trabaho mo rin. Pisces, alamin natin yung iyong, unahin natin siguro yung trabaho mo, Medyo akit muna natin ng konti sa taas. Dito, yan. Marami pa naman para tayong space dito. Ayan. Dito ko na lang ilalagay para mas Sa trabaho mo, Pisces, additional lang tayo. The Owl. The Child. The Child. Pisces, etong mga huling linggo ng buwang ito, or mga natitirang linggo ng buwan na to, masasabi ko na malamang na makakaramdam ka na feeling mo trap ka sa pinapasukan mo, sa trabaho mo. Malamang na gusto mo sigurong mag-quit na lang. Kaya lang, hindi mo magawa-gawa. Dahil syempre, pag nag-quit ka nga naman, mawawalan ka ng pera dito, mawawalan ka ng income. Pag nawalan ka ng trabaho. Kaya, kung ano man ang nararamdaman mo, at yung kasalukuyan na tinatahak mo, Pisces, kasi mukhang malungkot ka dito, malamang na meron kang nagawang pagkakamali siguro, before. Di ko alam kung anong klaseng trabaho ang meron ka, Baka sa boss mo, sa mga coworker mo, o yung mismong trabaho mo, nagkaroon ka ng pagkakamali. Masasabi ko na sumablay. Or yung iba sa inyo, yung mismong work nyo, baka nawalan talaga kayo ng trabaho, sumablay yung work nyo or yung pera nyo,
nakakita ko kasi sa'yo, meron kang negatibong attachment. At kung ano man yun, ikaw na nakakaalam yan. Wala ako na Gaia, nurturing. Gaia, nurturing. So, kung ikaw ang Pisces na ganyan ang pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo, makakabuti sa'yo na i-let go mo na ang old attachment mo, kung ano man yun, ano? Pisces, especially yung attachment mo na matagal mo nang ginagawa, ano? Nakasanayan mo na kasi. At ikaw mismo, alam mo na walang good benefits sa'yo to. Wala kang magandang matatamo. Okay? Especially sa energy mo, ano? Sa pag-uugali mo, sa image mo. Tingin ko kasi sa'yo dito, mababa ang enerhiya mo, ano? Pisces, alam mo, tingin ko sa'yo, lalo na kung ikaw ang Pisces na hindi ka sigurado tungkol sa iyong career path, ano? Or pakiramdam mo yung iyong career ay stagnant, ano? Walang pag-unlad. Like ano ba? Kasi kailangan nurturing, 'di ba? Like for example, katulad ko, YouTuber ako or yung mga mga vlogger sa YouTube, sa Facebook, ikaw siguro yung Pisces na kahit anong gawin mo, hindi ka kumikita. Let's say nag-upload ka ng video pero hindi ka naman kumikita, walang views or walang kung manghuhula ka, walang nagre-request sa yung magpa-private reading. Katulad ko, tarot reader, ewan ko yung iba sa inyo, pero binibigyan lang kita ng example. Baka yung ibang Pisces, katulad ko, gumagawa rin kayo ng tarot reading, Kaya, masasabi ko, stagnant, Maring hindi ka kasi malinaw kung ano ang mga hakbang na kailangan mong gawin para isulong mo kung ano man yan ang ginagawa mo. Na pinagkakakitaan mo, maaaring career mo, trabaho mo, o na connection din sa pera, Pisces? Ngayon, eto na yung panahon, oras, linggo, buwan, araw, na kailangan suriin mo yung lahat ng ginagawa mo. From the start, kailangan mong alamin kung bakit na nag-e-effort ka naman pero hindi ka kumikita. Or baka ang gusto mo, kumita ka na effortless. Hindi mo na kailangan pa. Parang iniisip mo siguro, madaling kitain ng pera, madaling hanapin ng pera. Kaya nagpapabanjing ka, Akala mo siguro, hindi na kailangan ng effort. Kasi may third eye ako, meron ako gano'n, hindi na kailangan. No, hindi, Pisces. Kahit sabihin mo, ikaw ay may third eye, spiritually awakened ka na, or kung ano man ang ginagawa mo, kahit sabihin mo, graduate ako, meron akong diploma, ganito, ganyan. Still, kailangan mo pa rin mag-aral, mag-practice, at mag-research, kailangan mo pa rin matutunan, para isulong mo kung ano man ang iyong career. Okay? Pasensya na, Pisces, sinabi ko lang na vlogger or tarot reader kasi ako nagtataraw ako. So, ikaw nang bahalang ikaw nakakaalam, Pisces, kung anong buhay ang meron ka, Pero, ang sinasabi sa iyo ng baraha, huwag mong isipin na yung mga bagay-bagay effortless. Lahat ng kailangan natin gawin dito sa mundo natin, maging karelasyon man, maging sa trabaho man, maging sa pera man, kailangan mo pa rin mag-effort. Maaaring yung iba, nakakita mo kasi parang effortless lang, pasayaw-sayaw lang sa YouTube, paano-ano lang sa reel, akala mo ganun lang. Pero meron silang ginagawang behind the scene, kaya hindi mo alam kung gaano sila kapuyat. So, sinasabi sa iyo dito ng kailangan kung gusto mong kumita, kumayod ka ng husto, mag-effort ka. At kung ano yung binuhos mo, na enerhiya mo, yan ang matatamo mong reward. Yes, oo, maging exhausted ka, pero
mag-pray ka na lang, Pisces, ang masasabi ko sa'yo, ano? Pero kailangan maging malinaw ka na kung ano ang gusto mo talaga sa career mo. Ano? Pisces. At saka sa financial mo, kung sa financial mo may issue, dali lang. Tingin ko kasi may financial issue ka rin kasi dito, ano? Pisces, ano? Kasi sinasabi dito sa inang baraha, kasi trabaho mo at saka financial mo, konektado rin yan, ano? Kailangan mo ng bagong perspektibo, Pisces. Ulitin lang natin ang baraha natin dito. Pagbabala sa, ano, Pisces. May tumalsik na. Tadyan. Iceberg, submerge. Iceberg, submerge. Pisces, malamang na balisa ka pagdating sa pananalapi, ano? Pero, kung tutuusin, Pisces, magagawan mo naman ng paraan. Kahit nasabihin mong yung dalawang yelo is nagbubungguan, meron pa naman ditong butas eh. Alam mo yan, Pisces. So, sinasabi sa iyo ng baraha natin, ano, magagawa mo pa yan ng paraan. Okay? At yung pagiging balisa mo ang nagpapahirap sa iyo dito. Kesa sa tunay na financial issue na kung ano ang meron ka, ano, Pisces. Tingin ko sa iyo, no, ano ka, maring sigurista kang tao or yung ano ka, palagi, ay wala na akong pera, kahit na meron ka namang savings, ano, palagi ka nag-iisip na parang mawawalan ka ng pera, yung ganun-ganun ba, kaya, yan ang nagdaadala sa'yo ng anxiety. Pag may pera ka naman, tingin ko sa'yo, gastador ka rin, ano, butas ang palad mo, butas ang bulsa mo, may butas eh, ayan, no. Kaya, balansehin mo, Pisces, ano, yan ang kailangan mong gawin. Siguro yung iba sa inyo hindi kayo nakakapag-ipon ng pera dito, ano? Kasi may ugali ka siguro na bili dito, bili doon. Kaya until the end of the week of this month, balisa ka pa rin. Yung ibang Pisces, kailangan mo maghintay at mag-sacrifice sa mga panahong ito, ano? Dahil nasabi ko kanina, kailangan mo talaga mag-effort talaga, ano? At malamang, ito rin ang panahon na may mga senyales or makakaramdam ka na, ay, talagang dapat talaga ako maghintay. May mga ganong klaseng darating sa iyo. Compassion. Or baka yung iba sa inyo na matagal na kayo naghihintay, ano, at nawalan kayo ng katiyakan kung ano talaga ang dapat niyong gawin, ano. The Uncharted Sea. Alam mo, Pisces, kung meron kang ginagawang project, ano, mukhang tingin ko mapopostpone ito. Or, meron kang business, meron kang balak na gawing business, ano. Tingin ko, matagal ka na nag-expect, ano. Akala mo, ito na siguro ang best timing, pero hindi. Malamang na mapostpone o wala pang progress ang magaganap dito, ano. Kung anumang project yan, ano. Yung iba sa inyong Pisces, ano, may kakayahan kang ilipat ang bad situation sa good situation. Ano? Pisces? Meron kang ganyang klaseng kakayahan. Ang kailangan mo lang talaga is klarong vision. Ano? Magkaroon ka ng clear vision dapat dito. Okay? Naget mo yan? At mukhang sa mga panahong ito, no, linggong ito, may tao kang makikilala or baka nakilala mo na to before. Kung yung iba sa inyo, parating pa lang ito, Pisces, siguro. Kaya, makakabuti, ano, Pisces, paglalimin mo ang connection mo sa taong ito.
Ano? Nang sa ganun, makuha mo yung mga panibagong pananaw, magkaroon ka ng panibagong idea, na maia-apply mo sa trabaho mo at ganoon din sa iyong pananalapi, baka yung iba matagal nyo nang kakilala ito, yung iba sa inyong Pisces ngayon nyo palang makikilala itong taong to at ito ang maghahatid sa inyo ng kakaibang, ang tawag dito, kakaibang pananaw na magbibigay sa inyo ng magandang outcome, Pisces. Oh, New beginnings. Begin your new life. Begin your new life. Cheer up. Live in the moment. Live in the moment. Okay, Pisces. Bottom line Pisces. Itong magaganap sa'yo. Posibleng maganap sa iyo o mangyari sa natitirang linggo ng buwang ito, Masasabi ko, kung ano man ang may kaganapan na meron ka, kinakailangan mo munang maghintay. Bago magbukas sa iyo yung panibagong opportunity, yung bagong idea, yung bagong mong abilidad, yung bagong mong lahat kasi new beginnings ang meron dito, So, kailangan mo munang maghintay. Huwag kang maging padalos-dalos, Pisces. Kailangan mo ng pasensya, pagtsatsaga, para makamit mo kung ano man yung gusto mo. At kapag sa tingin mo na dumating na yung magandang opportunity na yon or yung chance na yon, doon ka sumunggab ngayon. At saka, sa pananalapi mo, nakikita ko dito ang family mo. Das may bahay na maliit kasi dito sa barahan natin. So, eto yung panturo ko. Dito, para to? Yan maliit. Para mga bahay, pero malayo pa. So, nakikita ko dito, family, at mukhang hindi kayo close kasi nga malayo, Hindi kayo close ng family mo, mga kapatid mo, at mukhang may kinalaman ito sa matagal ng pera. Baka yung iba sa inyo, mana. Mana ito ng magulang nyo. Hindi ko alam kung ilang taong kayo, Mula pa siguro ito sa inyong mga magulang. Kaya malamang na meron kayong kaguluhan dito, magkakapatid. Dahil pera ito financial mo to. Agawan siguro kayo dito. Kaya nakakita ko dito, patuloy pa rin ang gulo. Kung wala naman, malamang eto, ngayon pa lang kayo magkakaroon ng problema. Magkakabukingan na, or marireveal na, meron palang perang ganito, meron palang ganyan, meron palang mamanahin, kung ano man yun, kayo nang bahala Ngayon palang kasi mangyayari ito. Baka yung iba sa inyo, meron na kayong kaganapan na nangyayari, na umaasa na lang kayo na mukhang merong pera, So, bahala na kayo dyan, Pisces. Pero ang nakakita ko dito, konektado sa pera mo, kahit na wala kang family member or meron ka mga family member na nagkakagulo kayo, still ang nakakita ko sa mga baraha, Pisces, merong pera na marireveal. Kaya ang masasabi ko na lang sa iyo, Pisces, kung meron kang ganitong klaseng sitwasyon na nag-aalala ka, kung ano bang marireveal or may inaasahan ka, masasabi ko mag-request ka na lang ng personal reading. Kasi hindi naman lahat kayo ng Pisces makaka-resonate talaga sa sinasabi ko. At hindi ko rin alam kung sinong Pisces ang ganito ang energy nyo. Maging sa love life nyo man, kung ano man ang kung in a relationship man kayo, or single kayo, or yung trabaho nyo,
So, general reading kasi ito. So, Pisces, kung meron kang ganyan, kung sa tingin mo, ay ako yan. So, gusto kong malaman anong extended reading yan, mag-request ka na lang. Okay, Pisces? So, Pisces, nagpapasalamat ako sa mga nag-request ng reading na ito at nagpapasalamat ako, Pisces, sa inyong like, share, comment at sa mga cross-watcher ko. Maraming salamat po at naligaw kayo sa aking channel. Doon naman po sa mga bago kong subscriber, mag-send lang po kayo, lalo na kung hindi nyo pa alam ang pamamaraan ko. Mag-send lang po kayo or mag-leave kayo ng comment nyo na kung ano ba ang gusto nyo itanong natin sa baraha. Okay, baka mapili ko kayo at kayo na ang bahalang mag-adjust kung sa tingin nyo naka-resonate kayo. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa paglaan nyo ng oras. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.